Okay guys, so today's the day the Alphard is going to be sporting a new upgrade. So ikakabit natin tong DD-Pi Z90 dito sa Alphard. The DD-Pi Z90 is the latest flagship dashcam series ng DD-Pi, no? Kasi if you remember, meron Z50, Z50 Pro, Z60, Z60 Pro. Ito na yung 2026 Z90. So kabit natin sa Alphard. Max! Yes. Kabit mo. Okay. So ang kagandahan sa mga DD-Pi dashcams, no, even an idiot like Max can install it for you. Idiot-proof yan. So kahit DIY, kahit ano, kayang-kaya niyo ikabit yan. Solid yan. Okay, so inside the box, you get the rear camera. Adjustable yan. Tapos you get the... Oh, bigat ah. Bigat siya ngayon. Mabigat compared sa dati. The Z90, at saka parang iba itsura, no? Ay, na-adjust na rin. Na-adjust na rin yung tutok. You see, you get the same big screen. And then when installing, all you need are these guys. The wires papunta sa front. Ito yung wire papunta sa rear. And also, DD-Pi always gives you an extra saksakan charger. Wala silang binigay na panuksok ngayon. Ayun pala, it's black. Meron pala. So ito maganda sa mga DD-Pi products, binibigyan ka din ng panuksok. Sobrang dami ko ng ganito. Kasi lahat ng kotse ko, DD-Pi. So meron ka ng anti-static film. Tapos you have extra... Pag nagkamali ka ng kabit, you still have extra double-sided tapes. And then you get the owner's manual, the Z90 series. So kabit mo, Max, para malaman natin kung ano ba ang difference nito sa Z90 at saka sa Z60. But from what I heard, yung Z90 series, meron na siyang advanced AI technology. So mas malinaw daw sa gabi. So you got the main camera which you stick sa front ng iyong car. Tapos adjustable na siya. Tsaka medyo mas mabigat siya kaysa sa dati, no? So this is a 4K camera na may intelligent AI technology para yung light shots mo mas maliwanag at mas nakakakuha siya ng mga plate number. Yun ang sabi. So we will try it out later once nakabit na tong DD-Pi Z90. Okay guys, so pag nagkakabit kayo ng dashcam sa likod ng mga, ano ba tawag sa kayo? Tailgate? Hindi eh. Ano tawag sa kayo to? Sa mga van, sa mga SUV, dapat ganito yung pagkakabit nyo. Kita nyo, no visible wires. Diba? Kasi yung iba, ginagawa nila, dito nila pinapadaan. O dito, ganyan. Chuk! Problema sa ganon, tutulo yun. Pag hindi nakalapat na maayos yung goma nyo. So ang tamang way is dito mo papadaanin sa goma na yan. Papasok dito sa pinto. Lalabas dito sa taas. Kita nyo, parang walang wire, di ba? So, ganyan ang proper na pagkabit ng mga dashcam. So, dito sa Tucson, nagkakabit din kami ng dashcam. Depende lang kung in the mood kami. Pero, pwede naman. So, mamaya, check natin yung footage ng DD-Pi Z90 with its new AI technology. So, lahat ng DD-Pi ng mga dashcam na may screen, meron siyang animation na parang, ano yun tawag dun? Yung sa Japanese? Yan o, may ganyan. May friend ka na nag-iiba-iba itsura niyan. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan galit. Most of the time, orasan yan. Ano yan eh, screensaver ba? So that's the front view. Ganda, diba? Linaw. Tsaka lapad ng view. Daan na yung likod. Pag nakita mo yung likod niyan. Yung may pinipindot para sa likod. Galing ah. So pwede ka mag-switch to front and rear. Just pindot that button. And kabam. Kita mo na agad. Pwede mo siyang gamitin as backup camera. Kung medyo nagdududa ka sa rear reversing skills mo. Take photo. Kita niyo yan? Voice activated yan, pars. Pag sinabi mong take photo, pipicture yan. For example, may malupit na nangyayari, di ba? May kaaway ka. Sabi mo lang, DD-Pi, take photo. So, Chumorpix agad yan. Recording Snapchat video. Pero pag nalubak ka, naalog ka ng onte, nag-automatic na rin yan video kasi meron siyang accelerometers. So nakaka-measure din siya ng G-forces. For example, nasa racetrack ka. Gusto mo malaman kung ilang G's ang binabanat mo sa mga liko, makikita mo rin dyan pag review mo yung footage ng DD-Pi. And may GPS yan. So nakita ko dun sa app na pwede mo rin palang i-download yung binahe mo. Oo, may download feature. Pero hindi ako sure kung yun yung feature na yun pero nakita ko lang. And also, pag nakatigil ka, tapos gumalaw yung kotse sa harapan mo, sasabihin niya na, the vehicle in front has started to move. Madaming features ang DD-Pi. So, ang kulit nga na
naisip pa nilang lagyan ng AI talaga eh, para lang, di ba? Kumbaga, they made the most out of a dashcam. Talagang innovations and everything. DDPi talaga ang world leading pagdating sa ganun. So yeah. So check out yung mga footage ng front and rear. Daytime footage to. So most probably sobrang linaw to. Kasi 4K tong harap, 2K yung likod. Tapos sobrang dali lang access ng videos nung DDPi. Gagamitin mo lang yung app. Open mo na yung DDPi app. Tapos connect ka dun sa device mo. So makikita mo na lahat ng mga na-record. So ang challenge lang is yung hahanapin mo kung saan banda yung nangyaring gusto mong ma-save. Pero anyways, for example, yan, binuksan mo yan. Gusto mo i-download. Pinutin mo lang yung download at download na yan. Kita mo, bilis oh. Kasi high-tech na rin yung yung communication niya from the DDPi to your phone. May, ano ba yun? Mabilis na yung connection. Kumbaga, I don't wanna go technical about it, pero kita mo, oh. May G-forces pa. Oh, meron pa nung gano'n, no? Kikita niyo yun? Nalalaman natin yung speed ng kalaban. Kalaban ng nasa harap pala, sorry. Tapos ito yung sabi ko, pwede mo i-track yung nangyari. Ayun. Tingnan mo na, Ostig, oh. Galing, oh. Nakikita mo sila kung gaano sila katulin. Kita yan, galing. So yun, so easy to connect to the DDPi. Pwede nun siya panoorin in real time kung ano nangyayari when you're in the app. So isa yan sa mga features ng DDPi talaga. Yun ang nagustuhan ko sa DDPi eh. Ang bilis ng pagkuha ng footages, at the same time super linaw. Plus ngayon meron pang AI. So talaga ma-enhance yung videos mo through your DDPi. Tsaka maganda kasi siya for racing applications. Kasi nga, makita mo yung speed ng kalaban, makita mo yung speed mo, G-forces mo, makita mo yung map kung saan ka. DDPi Z90. Sana next time makuha ko yung Z90 na triple camera setup, 3 camera setup. Kasi yun, 4K, 2K yung likod, tapos 3K yung inside camera. So malinaw din. Pwedeng pang vlog, pwede pang kung ano-anong mga videos, di ba? Car fun. Yeah. Okay, so I forgot to mention na yung bagong DDPi Z90, meron na siyang internal memory na, if I'm not mistaken, 64GB. Tapos expandable siya to 512 gigabyte via the SD card. So let's say for example na corrupt, di ba? Fortuitous event na nasira yung memory card mo, huwag ka mag-alala kasi meron siyang internal memory. So kahit pa paano, magre-record pa rin siya. So wag mo na lang asahan yung mga lumang video mo kasi kung na-corrupt na yung memory mo. Diba? Yun ba yung purpose nun? No? Diba? Ganun yun. So DDPi Z90, very high-tech. Yun, so that is our review of the DDPi Z90. So if you have the chance to shop around for a dashcam, alam nyo na kung anong dashcam ang kukunin nyo. You can go for the Z50, you can go for the Z60, pero the best would be the most modern one or the most high-end as of the moment is the DDPi Z90. Let's go.